So, unang-una yung hilingin sa protection order. Kung kayo, dun umuwi ang inyong asawa, whether lasing siya o hindi, binubugbog kayo. Ilagay nyo na sa una, number 1 ng inyong listahan. Sa protection order na hihingin nyo, whether sa barangay o sa korte, pagbabawalan siyang pumasok sa loob ng inyong bahay. Pwede po yan. Number 1, check. Pwede po ba siyang pagbawalan? Halimbawa kayo ay nagtatrabaho, pumunta sa inyong opisina, pumunta sa eskwelahan ng inyong anak. Check din po yan. Pwede nyo po yan hilingin. Ipag-uutos po yan ng korte. Para naman doon sa mga naaaborido, naaasar, at natatakot dahil text ng text, tawag ng tawag ang kanilang mga asawa. Pinagbabantaan sila pag hindi ka umuwi, may mangyayaring masama. Pwede rin po silang pagbawalan ng protection order na makipag-communicate sa inyo. Bawal kayong tawagan, bawal kayong i-text. Opo, pwede po yun. Ayon sa protection order. Kanina, narinig na natin. Protection order din, utusan yung asawang lalaki na magbigay ng suporta. Pwede po. Number 3, check. Meron po tumawag sa atin last week. Natatakot yung asawang babae dahil may baril yung kanyang asawa. Pwede nyo bang hilingin sa kapitan? Pwede nyo bang hilingin sa korte na kumpiskahin yung baril? Pwede po. Okay, isa pa. Yung karaniwan dito, doon sa mga na-handle nating kaso ng ganito, yung mga unti-unti, yung mga binibigay na economic na tulong, yung pagtira sa bahay, yung sasakyan, yung damit, yung kung ano pa mang gamit sa bahay, ipinagkakait. Yan ba pwede nyo hilingin sa korte, sa barangay, na wag kunin ng inyong asawa, ng dati ninyong asawa, o kinakasama? Check po, pwede nyo hingin yan sa ating barangay man o korte sa inyong protection order, pagbabawalan ang inyong asawa o dating asawa sa pagkuha, pagsira ng inyong gamit. Pwede po yan sa protection order. Ayan po. At dito po, ang limit ay inyong imahinasyon. Isipin nyo po, lahat ng uri ng pang-aabuso sa inyo, pwede nyo pong hilingin sa barangay at sa korte na pigilan, o kaya, kung hindi niya ginagawa, tungkulin niya ayon sa batas, gaya ng suporta, pwede nyo pong hilingin na utusan siyang gawin yung kanyang tungkulin. Lahat po yan, pwedeng ilagay sa inyong protection order. At sabi po nga natin, kung yan ay personally natanggap ng respondent, effective na po yan sa kanya. At kung siya ay lalabag dyan, meron po yung parusang multa. Meron din po parusang pagkakulong. Bukod pa dun sa pwedeng criminal penalty sa violation ng RE 9262. Pwede siyang managot. Pwede siyang makulong at pagmultahin. At yan po, dahil malapit na po mag-alas 3, titigil po muna tayo sa ating programa. Magbibigay daan po tayo sa news break at ating top of the hour station ID. Basta Batas, hello attorney yan. Radyo sa 630 para sa mamamayan. Nagbabalita, nagseserbisyo. Ito po ang Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Ang nakikinig, nagmamahal sa lahat ng Pilipino. Teleradyo Serbisyo, dito tayo nagtutulungan. Ito ang puntahan ng bayan. 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 Ito po ang Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo 630 kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time po ay 1 minuto matapos ang 3 ng hapon.
malalaking balitang nakalap sa nakalipas na oras. Dito sa Teleradyo Serbisyo. Newsbreak! Newsbreak! Nagsimula nang magbilang ang COMELEC sa Quezon City ng mga lagda mula sa mga natanggap nilang signature form para sa People's Initiative. Dumami pa ang mga signature form na natanggap ng COMELEC na umabot na sa may 600 lungsod at munisipalidad sa Pilipinas, kabilang na ang mula sa Albay, Leyte, Samar, Agusan del Norte, Maguindanao del Sur, Quezon City at Maynila. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ministerial lang ang kanilang papel sa ngayon o tatanggap lang ng form at magbibilang ng lagda. Kapag may naghain na ng petisyon para sa People's Initiative, saka pa lang pwedeng i-verifika ng COMELEC kung valid ang mga lagda at kung makakamit ang kailangang bilang. Ikinalugod ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang resulta ng survey ng Pulse Asia na nagsasabing malaking porsyento ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Giit ni Año, pinahahalagahan ng pamahalaan ang tiwalang ibinibigay ng mga Pilipino sa ginagawa nilang estratehikong alyansa at mga diplomatic effort. Pinasalamatan din ni Año ang publiko sa kanilang suporta sa kahalagahan ng pagsusulong ng pakikipag-partner sa iba't ibang mga bansa. Matatanda ang lumabas sa survey ng Pulse Asia na 79% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos, 43% sa Australia, habang 42% naman sa Japan sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok sa Teleradyo Serbisyo, DWPM Radyo 630 at sa aming Facebook, Twitter at YouTube channel. Ako po, si Rica Lazo. Teleradyo Serbisyo. Newsbreak! Hitik ang hapon mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ka-share nyo na si Mix Bustos at Roxanne Luz sa masayang kwentuhan sa Share Ko Na. Alauna, kakampi mo sa katarungan at batas sina Attorney Noel Delgado at Liza Aquino sa Hello Attorney. Alas 2, spot on ang makabuluhang talakayan ni Tony Velasquez at Carmina Constantino sa Issues Spotted. Alas 3:30. Lilinawin at pagagaanin ang mabibigat na usapin sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Attorney Terry Riton at Alex Baltasar. Alas 4:30. Masaya at malalim na usapan ang hatid ni Peter Musni at Rica Lazo sa Pasada. Alas 5:30. Tuloy-tuloy ang balita at impormasyon sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Puntahan So far, so good ba? at balitaan. Ang bagong aabangan, pati na walang katapusang kasiyahan. Hindi tipong dinadalaw ka na ng katamaran, pero ilaban mo. Cheer tayo. Pagsaluhan natin yan. Kasama ang kabanding natin tuwing gabi sang Ami Perez at ang nagbabalitang daddy, Johnson Manabat sa Kasalo. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Serbisyo at malasakit. DWPM sa Istrenta para sa mamamayan. Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Basta batas, hello attorney yan. Tanong at sagot, walang makakalusot. Sa Hello Attorney. Nagbabalik po ang Hello Attorney at meron din po tayo nagbabalik na live caller, si Cesar ng Marikina. Magandang hapon po, Sir Cesar. Welcome again to Hello Attorney. Good afternoon po, Attorney. Good afternoon po. Opo. Nabanggit niyo kanina yung sa export case. Opo. Gusto ko po sanang malinawan ito kasi parang yung parte na yan dahil hindi po ba ang prinsipyo ng batas ay dapat